Good morning po. At araw na naman po ng pagpapala. Alam niyo po, araw-araw po na tayo ay binibigyan ng pagkakataon para makabangon. Ito po ay isang pagpapala. Lalo tigit po siguro at linggo, sobrang pagpapala. Ganun po. Kamusta po kayo mga minamahal mong kapatid? Kamusta po ang isang linggo po na nagdaan? Tayo po ba ay... Kamusta po kayo? Mukhang di po yata kayo okay. Okay po. Marami po sa atin ang dumanas po ng mga pagpapala ngayong linggo. Isang halimbawa na lang po, I'm sure marami po dito ang mga na-recognize sa kanila mga paaralan. Kung di man po kayo, mga kamag-anak nyo, kahit man po ako po ay nagpupulit ng papasalamat at ang aking dalawang anak sa elementarya ay nasama po sa may karangalan. Amen! Pag po may karangalan po ang ating mga anak, hindi po ba't parang tayo na rin po mga magulang na napaparangalan? Amen! So, meron din po tayong mga dinanas na problema, hindi po yan mawawala at kakaibat po ng ating buhay. Lalong-lalo na nga po, nakita ko, nangyari kila brother dito nung Friday po ba? Friday po, ano? Sila po ay na-aksidente pero alam niyo po, hindi po yung aksidente yung nasipat ko eh. Ang nasipat ko po yung presensya po at yung guidance po ni Lord po sa kanila. So ngayong araw po, nais ko pong talakayin ang paksa na kung saan palagay ko po lahat po tayo makaka-relate. Maaari po ba kayong anayahan para tayo po ay tumayo sa pagbabasa ng ating salita? Buksan po natin ang ating Bible sa Philippians 4, verses 10 to 20. Okay, verse 1. I rejoice greatly in the Lord that at last you renewed your concern for me. Indeed, you were concerned, but you had no opportunity to show it. Verse 2. I am not saying this because I am in need, for I have learned to be content whatever the circumstances. Verse 12. I know what it is to be in need, and I know what it is to have plenty. I have learned the secret of being content in any and in every situation, whether well-fed or hungry, whether living in plenty or in want. I can do all this through Him who gives me strength. Yet it was good of you to share in my troubles. Moreover, as you Philippians know, in the early days of your acquaintance with the gospel, when I set out from Macedonia, not one church shared with me in the matter of giving and receiving, except you only. For even when I was in the Thessalonica, you sent me aid more than once when I was in need. Not that I desire gifts, what I desire is that more be credited to your account. I have received full payment and have more than enough. I am amply supplied now that I have received from Epaphroditus the gifts you sent. They are a fragrant offering, an acceptable sacrifice, pleasing to God. And my God will meet all your needs according to the riches of His glory in Christ Jesus. To our God and Father, be glory forever and ever. Amen. Tayo po ay umuwat manalangin. Panginoon namin Yahweh, kami po ay nagpupurit nagpapasalamat sa araw na to na kami po ay binigyan niyo po ng pagkakataon na magkasama-sama upang muli po kami ay mag-aral ng iyong banal na salita. Dinadalangin ko po sa iyo, Ama, na ikaw po ang
magtungo sa aming kalagitnaan upang mas lalo po namin maintindihan, mabukas po ang aming mga puso at isipan. Nawa po, Ama, ay hayaan niyo po na kayo po ang makita nila at huwag po nilang makita ang aking kahinaan sapagkat hindi ko po magagawa na makapag-share at makapag-explain ng iyong mga salita kung hindi po dahil sa iyo. Ito po ang aming samot dalangin sa matibis na pangalan ni Yeshua Christ. Amen. Maaari na po tayo magsiupo. Siguro po itong nagdaang linggo, nagkaroon din po tayo ng pagkakataon na tayo po ay magkaroon ng realization or makapagnilay-nilay po. Dahil usually po pagka ganitong panahon, naaalala po natin kung gaano ba naghihirap ang ating Panginoong Yeshua para lang tayo ay maligtas. Mga minamahal sa ating araw-araw na buhay, tunay nga po na marami tayong pinagdadaanan. Meron pong masaya, gaya ng sinabi ko kanina. Meron pong malungkot na meron din po tayong nagiging mga problema na natin naiiwasan. At meron din naman pong tagumpay. Subalit, sa kabila po ng ating mga kalalagayan sa buhay, di po ba palagi po tayong naghahangat o naghahanap po tayo ng mas higit po sa kung ano po ang meron tayo ngayon. So ngayong araw po, ang pag-aaralan po natin sa kagaya po ng binasa kanina, what does the Bible says about contentment? O ano po ba ang sinasabi ng Biblia patungkol sa pagiging kontento? Ang sabi po dito, contentment can be defined as a state of being happy and satisfied with one's current situation in life. Contentment is being happy and satisfied with what you have, with whatever circumstance you are experiencing in life. Alam niyo po, sa ating pong mga tao, normal naman po na we always want more. Normal po, di po ba? Kahit bata to o matanda, hindi naman din po masama yun na we want more. Bakit? Blessing yan, di po ba? Pero kailangan po natin puruan ang ating mga sarili. We have to train ourselves to be always grateful sa mga bagay po na meron po tayo ngayon. Ang sabi po kanina sa Philippians, chapter 4, 11 to 13, ang sabi po ni Paul, di ba? Not that I am speaking of being in need, for I have learned in whatever situation, I am to be content. I know how to be brought low, and I know how to abound. In every circumstances, I have learned the secret of facing plenty, hunger, abundance, and need. I can do all this through Him who strengthens me. Nakita po natin, mga kapatid, si Paul po marunong. Alam po niya kung paano po siya makukontento. Meron man, sa kasaganaan man po, o wala. He has learned in any situation. Alam niyo po, yun po ang isang dominant character ni Paul. Yung pagiging kontento. Yan po ang talagang pinaka-attitude niya na nangingibabaw sa kanya. Kaya po tayo, bilang mga Kristiyano o mananampalataya, ganun din po dapat tayo. Dapat po makibabaw po sa atin yung contentment. At hindi po yung, parang palagi na lang po tayong naghahanap o naghahanap pa ng mas marami. Buksan po natin sa 2 Corinthians chapter 12, verse 10. Ang sabi po dito,
That's why I take pleasure in my weaknesses and in the insults, hardships, persecutions, and troubles that I suffer for Christ. For when I am weak, then I am strong. Mga kapatid, sino po ba dito yung kapag po tayo ay nagtatagumpay, kagaya nga po nung, di ba, yung mga achievements po sa school, o sabihin po natin, board exam, or na-promote po tayo sa trabaho. Sino po ba dito yung kapag nakakaranas po tayo na tayo po ay nagdadasal at nagpapasalamat? Meron po ba sa atin na kapag tayo po ay nagtatagumpay, nagpapasalamat po tayo? Amen po. Pero, sino naman po dito? Meron po ba sa atin na kapag po dumadanas ng pagsubok o nasa kaibuturan ng ating problema, sino po dito yung nagdadasal at nagpapasalamat din? Alam niyo po, yan po dapat natin ipagpasalamat. Kasi kaya lang po ang sabi po, di ba? In weaknesses, insults, hardships, persecutions, and calamities. Kasama po natin ang ating Panginoon. Even sa pinaka-low point of our life, kahit nga po sa laging aksidente nila, kasama nila ang Panginoon. Dapat po natin ipagpasalamat. Hindi lang po ang ating mga tagumpay, kahit po yung mga failure, ipagpapasalamat po natin. According to Scripture, contentment is a lifestyle. The Bible teaches that an attitude of contentment must remain consistent in our lives, regardless of our circumstances. Pag sinabi po natin lifestyle, ano po ba ang ibig sabihin ng lifestyle? Yan po pang-araw-araw, o kumbaga yung palamihan po natin ginagawa. Hindi po ba? Hindi po, ang pagiging kontento, dapat daw palagian. Hindi po ito yung parang kung maisipan lang natin. Dapat lagi po tayo consistent. Bukas po sa ating 1 Timothy chapter 6, verses 6 to 8. Ang sabi po dito, yet true godliness with contentment is itself great wealth. After all, we brought nothing with us when we came into the world, and we can take anything with us when we leave it. So if we have enough food and clothing, let us be content. Ayun lang may saplot tayo. Ayun lang nakakakain po tayo. Wala na. We have to be content. Tayo po lahat, nagsimula lang po tayo sa alabok. Di po ba? Sinilang po tayo sa mundong ito. Wala po tayong kahit ano. Wala po tayong suot. Bubutubad lang po tayo. Ganun din po tayo kapag umalis po tayo sa ating mundo. As in, wala. Ang panahon po ngayon, the world is vehemently opposed to a culture of contentment. In this world, we are constantly driven to want more, seek more, to buy more, or have more, but not for the sake of Christ or godliness, but all for personal, selfish, and prideful reason. Mga minamahal ng kapatid, don't get me wrong. Hindi po masamang mangarap. Sino po ba ang ayaw ng maraming pera? Sino po ba ang ayaw tumira sa mansyon? Sino po ba ang ayaw sumakay sa mga magagarang sasakyan? Sino po ba ang ayaw ng mga bonggang bakasyon? Lahat po tayo gusto po natin yan. Even I. Siyempre, bilang tao, desire natin yan. But lagi po natin tatandaan, we have to do it nang naaayon sa ating Panginoon. Gawin po natin ito, hindi sa pangsariling kapakanan man lamang. Di po ba? All for the glory of God.
Depende po kasi yan sa reason or sa thoughts mo. Kasi blessing yan eh, hindi mo pwedeng tanggihan kung dinadanas mo. Pero yung bang blessing sa atin ng ating Panginoon, ginagamit ba natin ayon sa kagustuhan niya? Yun po ang mahalaga. Kaya po, ano po ba ang tinatawag na benefits of godliness with contentment? Bakit po tayo ini-encourage ng ating Panginoon na maging kontento regardless kung ano po ang katayuan natin o estado natin sa buhay o kalalagayan natin ngayong araw? Bakit po? Meron pong 5 benefits ang contentment. Una po, ang sabi po dito, contentment teaches us to be thankful and count our blessings. When we are always focused on wanting more things, we have little time to appreciate the things that we currently have. A discontented lifestyle makes us unthankful and unappreciative of the blessings God has already given us. Ito po yung problema sa ating mga tao. Ang palagi po natin sinisipan ay yung mga bagay po na wala sa atin. Bakit po di kaya natin baliktarin? Why not look for a different perspective? Tingnan po natin yung mga bagay na meron tayo. Alam niyo po ang social media, may mga part po na nakakasama, pero may part din para sa akin na nakakabuti. Ang sinasabi ko po dito, pag po hinahanap yung mga wala ka, di po ba yung Facebook lang? Meron siya tinatawag na memories. Yun po yung paborito kong features ng Facebook eh. Yung pipindutin mo yung memories, mababalikan mo yung mga previous years na ginawa mo nung the same day, the same date. So, kung ikaw ay nag-Facebook few years ago, sabihin natin 10 years ago, try to click the memories. Makikita mo kung sino at ano ang buhay mo 10 years ago. Hindi po ba? Ang laki po nung makikita mong pagkakaiba. Nag-improve ka. Ako po, tinignan ko po 10 years ago. Hindi ko nga po kaya bumili ng bulong 10 years ago. Hindi na po kailangan na maghangat ako ng wala sa akin ngayon. Ganon din po kayo. Tingnan niyo po kung ano yung mga bagay na tinatamasa doon. Meron kayo ngayon. Wala po yan, mga nakakataan. Di po ba? Buksan po natin sa 1 Thessalonians chapter 5, 18. Ang sabi po dito, give thanks in all circumstances, for this is the will of God in Christ Jesus for you. Alam niyo po, nakakatawa madalas po, nagrereklamo tayo. Even ako po, naranasan ko po yan nung nag-aaral ako, especially nung high school po ako. Hindi po ako makabili kasi ng sapatos. Kumbaga, siguro mga third year, second year, third year, fourth year. Ang sapatos ko, minsan ginagamit ko yung sapatos ni Mami kasi maliit pa ako noon eh. Pinaglumaan. O kaya, manghihiram ako sa mga tsuhin ko. Yung mga medyo hindi na sinusuot na talagang medyo worn out na. Siyempre, sa isip-isip ko nagre-reklamo ako. Yung mga classmate ko, katapasukan, bago sapatos. Samantalang ako, ang sakit-sakit na nung hilalaki ko tsaka nung gilid ng pako dahil nga yung sapatos ko, pakubrahin eh. Maliit na rin yung sapatos ko. Pero naisip niyo po ba, yung iba tinidesign po magkaroon lang ng tsinelas. Dahil nakatapak lang po sila. Diba? Yung mga kapuspalan po talaga. Paano pa po yung mga walang paa? Di po ba mayroong mga sinilang o ng aksidente, mga wala po silang paa? Sabi ko, parang ang tapang naman ng hiya ako para magreklamo sa point na yun. Kumpleto nga ako eh.
Yun nga po, yung mga bagay na meron tayo, dinidesire ng iba, we have to be thankful. Pangalawa po, ang sabi po dito, contentment helps avoid the idolatry of money. Discontentment can lead to the love of money. There is always a deception that the more money we have, the more content we will become. However, the desire for money can lead to all kinds of evil, and money does not always bring happiness. Alam naman po natin na sobrang halaga po ng pera. Di po ba? Isa rin po talaga siya sa nagpapaikot ng mundo. Kasi, paano ka bibili ng bigas? Paano ka magbabayad ng kuryente? Internet, tubig. Kailangan po natin ng pera. Sa totoo lang po. Para po tayo mabuhay o mga survive. Pero, tayo po dapat, hindi po tayo dapat maging, alam mo yan, yung masyado pong mapaghangad. Contentment. We have to be grateful po talaga kung ano po ang meron po tayo ngayon. Malaki man po o maliit. Kasi ang sabi nga, di ba, wala naman po talaga sa salapi. Sabi po, money does not always bring happiness. Hindi po natin dyan makukuha ang kasiyahan. Part siya. Talagang magiging masaya ka. Pero hindi lang po dyan. Hindi lang po dyan. Ang sabi po sa kanina, ang sabi po sa Timothy, 1 Timothy chapter 6, verses 8 to 10, but if we have food and clothing, with this we will be content. But those who desire to be rich fall into temptation, into a snare, into many senseless and harmful desires that plunge people into ruin and destruction. For the love of money is a root of all kinds of evil. It is through this craving that some have wandered away from the faith and pierced themselves with many pangs. Alam niyo po, ito po yung nakakatakot. Pag masyado po tayong umiibig sa salapi o sa pera, dun po tayo nagkakaroon ng problema. Diyan na po nagkakaroon ng problema. Kasi ito po ang nagiging ugat ng pagtalikod po natin sa ating mga prinsipyo, sa ating mga dignidad. Pagtalikod po natin sa kautusan ng ating Diyos. Bakit po? Kasi dahil dito po, minsan, sa sobrang pagmamahal natin sa salapi, natututo po tayong magsinungaling. Hindi po ba? Nagiging sinungaling po tayo just to chase more money. Yung iba po, nagnanakaw para sa salapi. Or much even worse, yung iba po, di po ba pumapatay pa? Kinuwalkap na pinatay pa. Yun po ang nakakalungkot. Kasi we are always wanting more, to the point po na nagiging selfish na tayo. Sarili na lang po natin yung iniisip natin. Nabubura na lahat ng mga mabubuting attitude mo dahil ka-chase mo sa salapi. Puro po tayo pakabig. Binibigyan po tayo ng blessings, gusto natin, puro take ng take, puro kapig. Di mo ba? Hirap na hirap po tayo magpawala. Dahil nga po, mahal na mahal po natin yung pera. Ang nasa isip, ba't ko i-share to? Pinaghirapan ko to, ang hirap-hirap po natin ito. Mali po mga kapatid. Dapat po natin tatandaan na kung ano po ang meron tayo ngayon, nagmula lang po yan sa ating Panginoon. Gusto po niya kung ano po ang meron tayo, gamitin natin sa ikaluluwalhati po.
Sabi po sa Hebrews 13:5, keep your life free from the love of money and be content with what you have. For he has said, I will never leave you nor forsake you. Alam niyo po, dapat po pala iniiwasan na rin po natin yung ugali na, naku, paano kaya kami sa isang linggo? Paano kaya kami bukas? Paano kaya kami kakain? Dapat po, iaalis pala natin yung mga negative na yun. Basta ang kailangan lang po natin, kilusan lang po natin. Kilusan lang po natin. Di ba sabi nga po, God will provide. Kailangan lang po malalim yung faith natin. So, stop po natin yung worry. Kasi minsan yung pag-worry, yan yung nagkikil sa desire ng ating mga puso eh. Yung sa faith, nagpapahina yung worry natin. So number 3, sabi ko, contentment teaches us to avoid covetousness and comparisons. When we have an attitude of always comparing ourselves with other people, this may lead to discontentment and covetous behavior. However, we should not measure the quality of our life by our material possessions and nor by comparing ourselves with others. Sabi po nila, alam niyo po ano, meron daw po sakit na pinakamahirap gamutin. Alam niyo po ba kung ano ang sakit na pinakamahirap gamutin? Sabi po nila yung inggit daw. Mahirap daw gamutin ang inggit. Kasi sabi nila, wala daw kong lunas. Pero ako, naniniwala ako mahirap gamutin yung inggit. Pero may lunas yan. Di ba? Kasi hindi mo kailangan mainggit kung ikaw kontento ka sa buhay. Kung meron kang satisfaction o di ba, kontento ka, hindi ka naghahangad. Hindi ka dapat mainggit. Tandaan po natin, iba-iba po ang plano sa atin ng ating Panginoon. Hindi po, iba-iba po ang libro natin, iba-iba po ang chapter ng buhay natin. Nangyayari po sa atin, ang bawat nangyayari sa atin, itinakda po ng ating Panginoon. Kaya iwasan po natin na magkumpara. Sabi po sa Luke 12, verse 15, Jesus says, take care and be on your guard against all covetousness, for one's life does not consist in the abundance of his possessions. So ang buhay daw po pala natin, hindi daw po pala yan nasusukat sa kasaganaan. Hindi pala yan nasukatan. Ito po, madalas natin napapala. Kanina nabanggit ko po sa inyo, may buting pulot po yung social media. Yun nga, yung mababalikan mo kung ano pa nung araw para makita mo lang na ikaw ay nagtatamasa na ng mga so much blessings ngayong panahon na to. Pero alam niyo po, ang masama naman sa social media, dito po kasi natin nakikita eh. Nakita po natin yung kumpare natin, kumare natin. Lalo na po siguro kung pinabubisita natin yung nakikita natin sa Facebook. Nagpunta ng Thailand. Kailangan, magpunta rin tayo ng ganitong bakasyon din tayo. Nasa Palawan sila. Gusto mo naman yan, mag-Boracay ka, ayaw mo magpakabog. Kasi kumpara ka ng kumpara eh. Di mo ba? Ibig sabihin eh, hindi ka kontento. Kung ano yung nakikita mo sa social, hindi po masama ang social media, mag-compare, pero gawin po natin na inspiration. Diba ba? Kung nakikita natin, nagtatagumpay po yung mga kapwa natin o na-achieve po ng mga kapwa natin yung mga pangarap nila. Learn to clap. Diba ba? I-admire natin. Gawin natin inspirasyon na balang araw magagawa din natin yan. Hindi yung may inggit ka. Ano magagawa ng inggit? Diba? Nagkakasala pa tayo.
So, ang sabi po dito sa number 4, medyo maaga po tayong matatapos, pero hopefully, sabi ko nga po, pag-speak ako dito, naiintindihan ko po kasi sa sarili ko pagka binasa ko o inaral ko. Ewan ko po kung ilang brother rin, naranasan niyo po ba na naiintindihan mo, minsan po, ipinagdadasal ko sana maging effective sa inyong mga nakikinig. Yung punto, yun po kasi yung pinakamahalaga, yung thoughts mapulot. Kaya sabi ko, kahit brief, at least, yung pinunta natin na Sunday dito, nabusog yung kaluluwa natin sa maiksing explanation. Amen po ba? So, dito po sa number 4, ang sabi po dito, contentment teaches us to avoid worry and anxiety. To be content means that we put our total trust in God and provide us with all that we need. We are content. When we are content, we realize that God is our true source for all our needs, whether those needs be material, emotional, or spiritual. Alam mo po, isa sa magandang attitude, natin po ng Paul, isa sa magandang attitude, yung huwag kang nega, kailangan positive ka. Totoo po, pagka negative ka kasi negative yung iniisip mo, negative nga po yung mangyayari. Makapangyarihan po yung isip, makapangyarihan po yung salita. Kaya dapat po, positibo. Kasi kaya ko po sinasabi sa inyo, ina-apply ko din po sa sarili ko. Positive po ako lagi. Minsan nga po kahit nasa kasukdulan na nakabingit na, sinulit na lang ang nagtutugtong positibo pa rin po ako Ewan ko po, yun po yung natutunan ko. Iba po pag positive ka, positive thinker, than negative. We have to put everything, your total trust, to God. Dahil lahat naman po ng bagay, si God po ang source. Pero, mind nyo lang po ng mga kapatid, hindi po nangangahulugan na iaasap na lahat sa Panginoon, hindi ka nakikilos. Di mo ba? Ang sabi nga po, nasa tao ang gawa, nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Baka ano man ang dahilan mo God will provide, bahala na si Lord. Natutulog ka, nagpapahinga ka lang sa inyo. Di ba? Kailangan po natin kumilos. Kailangan po natin kilusan at makikita po yan ng ating Panginoon. Buksan po natin sa Matthew chapter 6, verse 25. Sabi po dito ng ating Panginoon, that is why I tell you not to worry about every day in life, whether you have enough food and drink or enough clothes to wear. Isn't life more than food and your body more than clothing? Pati po sa pabukas po sa Philippians 4:19. Ang sabi po dito, and my God will supply every need of yours according to His riches in glory in Christ Jesus. So tumango na po tayo sa number 5. Kung bakit po sinasabi na kung bakit ang benefits talaga ng contentment. Ito na po yung last. Ang sabi po dito, contentment help us realize that the things of this world are temporary. We brought nothing into this world, and certainly we will take nothing with us when we die. Hindi po tayo nabubuhay dito sa mundo para po sa mga material possessions. Hindi po. What we do in earth must be with the aim of storing treasures in heaven, not on earth. Dapat po nag-iimbak po tayo ng kayamanan.
Hindi po dito sa lupa. Hindi po masama. Mag-impact tayo, siyempre, future planning para sa kids. Pero, much more na kailangan po natin mag-impact sa kalamitan, sa heaven. Sabi po sa Matthew chapter 6, verses 19 to 21, ang sabi po, "Do not lay up for yourselves treasures on earth, where moth and rust destroy, and where thieves break in and steal. Lay up for yourselves treasures in heaven, where neither moth nor rust destroys, and where thieves do not break in and steal. For where your treasure is, there your heart will be also." Mga kapatid, sabi nga po, kagaya nga po sinabi ko kanina, hindi naman po masamang magpundar. Di po ba? Magsikap po tayo. Wala po masama dyan. Ganyan nga po yung ginagawa natin, di po ba? Kaya po tayo nagtatrabaho, kaya po tayo naghahanap buhay, nagpupundar po tayo. Sino po ba dito ang ayaw magpundar? Sino po ba dito ang ayaw bumili ng mga lupain? Hindi po ba? Kasi iniisip po natin para sa mga anak natin, para sa mga mahihiwan natin. Pero try to imagine lang po, no? Mga 100 years from now, sa tingin niyo po, yung tinitirahan niyo o yung mga lupain ninyo, kilala niyo pa kaya kung sino may-ari, no? Sige, imagine niyo po, lalo na po yung mga maraming mga kayamanan. Sa tingin niyo po, yung mga na-inbook niyo, properties, kilala niyo pa po kaya yung may hawak, no? Sigurado po, kakakuha niyo na lang.